natin. Oh. Si BP Sara Duterte, sabi niya, na-choke mga kababayan. Chua ang laki ng tawa. Natatandaan niyo po yung sinabi ni Sara Duterte kay Apple Nieto. Naisubo daw, mga kababayan, yung apple sa bunganga ni Joel Chua hanggang siya daw ay mamatay na. 'Di ba? Ang sama ng ugali. Oh, pinipilit niyang siraan. Ito mga patunay na hindi effective, mga kababayan, yung pinagsasabi ni Harry Roque na ayaw na ng mga tao sa mga Marcos. Bakit nanalo pa sila? Oo, merong mga natalo. Pero kung titingnan mo, majority, mga kababayan, ay mas marami pa rin ang kanilang kaalyado na nakapasok po. Diba? Ano na ngayon, mga ka-GPnatics? Diba? Ano ba ang resulta dyan sa Maynila, GP? Anong nangyari? Mga kababayan, eto, yung lumabas dyan, kung ilan po yung... Teka lang, may ano yan si Abu. Ang resulta ng halalan kila Chua, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ayan o. Ay. Teka, sorry. Ito po. 'Di ba? Maliwanag oh. Oh, dikit lang. Dikit lang dito, pero panalo. 'Di ba? Hindi pa rin sapat yung convincing power nitong si Sara Duterte para siya ay sundin. Para po, mga kababayan, yung mga tao ay mauto niya. 'Di ba? Maraming nagmamahal pa rin kay Joel Chua. Although, ito ay close fight. Oh. At the end of the day, syempre, mga kababayan, a win is a win. 'Di ba? Yung isang puntos lang na panalo mo, panalo ka pa rin. Oh, meron pa rin nagmamahal sa'yo. Maraming nagmamahal sa'yo. Halos na hati. Oh. Sabi ni Jay Liamson, kaya pala GP napuno yung tao sa SM Davao nung eleksyon, daming pera ng mga tao doon. Iyan lang yung nakarating sa akin, mga ka-GPnatics, ano? Yan lang yung mga nababasa natin doon na talagang umulan ng pera doon sa Davao. Oh. Kung iimbestigahan yung pera na nakuha diyan sa Cebu. 'Di ba? Na nanggaling sa mga Chinese at yun ay into peso. Yung pera na yun na halos $500 million. Saan yun gagastusin? Nakakapagtaka naman in the middle of the night. Mga kababayan, may ganong kalaking pera. So dapat yan din ang unang iimbestigahan ni Senator Laila de Lima Congresswoman Laila de Lima. Mga kababayan, pagdating ng sila po ay nag-resume na ang session ng 20th Congress. So wala. 'Di ba? Ngayon, olat ka ngayon, Sara Duterte. Ibig sabihin yan, kaya pala siya dismayado. Nakikita ko na kung anong rason. Dahil lahat ng mga siniraan niya, uusig pa rin sa kanya pagdating sa impeachment trial. 'Di ba? Sabihin natin na wala sila Abante. Okay lang 'yun kung nawala sila Abante. Dahil si Abante, sa totoo lang, mga kababayan, hindi naman siya kasama sa panel of prosecutors sa impeachment trial ni Sara Duterte at yung iba pa. 'Di ba si Dan Fernandez hindi naman kasama. Ang mga kasama diyan na magagaling na kilala ko si Akop. Yung Zamora. Si Jinky Luistro, si Chua. At ito ngayon si Laila de Lima at si Jokno. 'Di ba? Ron Prince, imbestigahan yan para managot ang mga kasabwat. Palagay ko, mga kababayan, meron talagang meron na namang plot doon sa pera na yon. At ito sabi nila, 'di ba? Ang initial investigation nila, ito ay related doon sa ransom money ni Anson K. And we don't know kung ito ay ipambabayad nila, mga kababayan, kasi in the middle of the night, biruin nyo mag-travel ka na ganong kalaking pera.
Sabi ni Wisely, ba narito tactic ni Bam yan? Siguro para manalo ang base sa ebidensya yan kasi meron si Risa dyan na kasamahan niya. Actually, mga kababayan, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, ang kanila pong campaign manager ay si Risa Hontiveros. Oh, alam naman natin, si Risa Hontiveros ay anti-Duterte. Di ba? Galit na galit siya sa mga Duterte. Tingnan nyo kasi mga kababayan, yung background. 'Di ba? Wag muna kayong tumingin kasi ako ngayon ko lang din napansin 'to eh. Kung hindi ako nanonood ng balita, ito pa lang si Risa ang kanilang campaign manager. Tapos ngayon, standard bearer din ng pink itong si Risa Hontiveros. So, she has an influence over these people. Diba? Even kay Laila de Lima, mga kababayan na natulungan po nitong administrasyon natin kasi naimbestigahan yung kaso niya at na-redeem niya yung kanyang pangalan. Diba, Flaco Ryan? Oh. At syempre, sa mga dilaw na yan, sa mga pink na yan, kasama rin dyan si dating Senador Antonio Trillanes IV. Oh, palagay ninyo mga kababayan, hindi nila ibibigay. Sabi ko nga, malaking konsiderasyon or malaking influence, 'di ba? Yung gagawin dito na probing question or probing documents na ilalatag ng panel of prosecutors. 'Di ba? Sasabihin natin, halimbawa ako po ay prosecutor judge, 'di ba? Palagay ninyo, mga kababayan, yung mga swing dyan, kapag sila po ay nakita nila yung nilatag na ebidensya at ito ay nakita nilang totoo, valid, tingin ninyo sila ay anti-impeachment? Of course not. Hindi nila sisirahain yung kanilang pangalan because, mga kababayan, itong mga taong ito, mayroon din silang pinanghahawakan na pangalan, may pwesto rin silang inaalagaan. 'Di ba? Oh, sabi ni Ma'am Leticia Fernando, when si Risa Hontiveros ang campaign manager ni Bam at Kiko. Oh. And we all know, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kung ano ang style ni Risa Hontiveros. She is really, 'di ba? Very anti-Duterte. Oh, siya nga lang of all people there, doon sa Senate, siya nga lang ang kumakalaban doon Naharapan, walang katakot-takot kila Kibuloy, kila Digong, di ba? Nakita niyo 'yun? Of course, if she is the campaign manager of those two, mga ka-GPnatics, at itong si Chel Jokno, party list nitong si Risa Hontiveros ang akbayan. Nominee niya, mga kababayan, itong sino yun? Si Percy Sendanya ata at itong si Chel Jokno. Oh, tingnan nyo nga. Wala ba siyang influence over those people? Oh, come on, mga kababayan. Diba? Diyan pa lang, mapapaisip na kayo. Kaya nga sabi ko parang well-designed ang nangyari ngayon. Although we are not, syempre, diba, hindi tayo totally kampante sa nangyari at we are also dismayed somehow, pero mga kababayan, tayo din naman ay gusto din natin yung nangyari na yan kasi nakita ko sa pakikinig ko kila Ronald Llamas doon sa kanilang paghahati-hati, sino ba itong mga taong to? Swing ba sila? Pro-Duterte ba sila? Pro-admin ba sila? Doon ko napag-aralan. Nasabi ko, mga kababayan, mga ka-GPnatics, itong mga taong to, sigurado ako. Diba? Sabi ni Zoe, magaling ang mga intel ni Riza noong Alice Go. May info siya, Interpol. Nakita si Alice Go, characteristics niya, characteristics yan ng campaign manager. Diba? Kulang na lang sungay si Sara na maging demonyo. Ayun na. Nakita nyo na guys. Yung mga bashers dyan. Hindi nyo na kailangan maging sobrang talino. Diba?
Makikita nyo na sa mga bagay na yan, bakit hindi nila nagawa na ipanalo yung kanilang mga kakampi doon na lang sa paligid ng Davao Region. Oh. Eto pa. Ala, naubos na. Yun lang pala yung topic natin. Ang bilis. Grabe naman yan. Akala ko meron pa eh. Naubos na pala. Sabi ni Luz Padre, akala nila panalo na sila. Kaya nga, mga kababayan di ba? Alam mo sa totoo lang, yung mga ginagawa nilang mga pamboboyo ngayon, si Sara nga very disappointed Kasi as far as I know, mga ka-GPnatics, ako ay naniniwala doon sa aligasyon ni Tio Moreno that this Bongo, mga kababayan, ay isa sa mga gusto talaga na magpatalsik kay Sara to hold permanently, to hold public office. Alam niya yan threat yan. At hindi yan sila magkasundo. Mga kababayan, have you heard? Have you heard? Ito tanong ko, have you heard? Itong si Bongo, mga kababayan, na binabanggit niya, itong si VP Sara Duterte? No. He did not. Hindi niya binabanggit yan. Kahit itong si Sara Duterte, on the other hand, ang tawag niya kay Bongo is Bongo, hindi Senador Bongo. Pero si Bato, sabi niya Senator Bato. Nakikita nyo yung difference, mga ka-GPnatics? At itong si Sara Duterte, kaya po yan hindi siya maganda ang term nila ni Digong, hindi siya masyadong nakakalapit. That is because of Bongo. Alam niyo kung bakit? Anak sila mismo Sila ang anak, 'di ba? Sara, Baste, itong si Pulong. Pero kapag lalapit sila doon sa tatay nila, mga kababayan, dumadaan pa sila kay Bongo. Totoo 'yan. Kaya buwisit na buwisit dyan si Sara, mga ka-GPnatics. At si Bongo at the same time, inis din yan kay Sara. Bakit kanyo? May pangarap silang tumakbo or pangarap si Bongo noong 2022 na maging presidente or vice president. 'Di ba? Pero si Sara, mga kababayan, tumakbo na kalaban. Di sila close. Tama 'yon. Sabi ni Ron Prince, binabanatan pa ni Maharlika si Bongo at Bato, mga mahihinang nila lang daw. At talo si Kong Abante, Lorraine Locke. Talo si Kong Abante. Ano lang din? Parang may parang less than 1,000 ang talo ni Kong Abante. Maliit lang ang tingin ni Sara Pot kay Bongo, 'di ba? Dakilang julalay lang talaga ang tingin niya diyan. Kaya nga sabi ko ngayon yung nangyari na pagtaas ng bilang ng pagkapanalo ni Bongo, 'di ba? 21 million ba or 26 million? Di ko na malaman kung ano 'yan ang totoo Therefore, he is threat to Sara Duterte, mga kababayan. Si Bongo ngayon ay threat sa pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. Sabi ni Tio Moreno, mga kababayan, nakikipag-align daw si Bongo sa administrasyon para tuluyan ng mapatalsik si Sara Duterte sa 2028. At alam nyo ba, meron pang pahayag si Bongo ngayon, mga kababayan. Bukas na natin pag-uusapan. Gusto nyo ba ngayon? Matindi tong pahayag ni Bongo.